May isang kababayan tayong OFW na kakabalik lang sa bansang Japan at binahagi niya ang kanyang experience sa Japan Airport dahil hinarang daw siya ng taga-customs dahil nga merong naamoy ang aso sa kanyang bagahe. At nang buksan ito ng taga-customs ay nakita nga sa loob ng kanyang maleta ang mga reno at corned beef na daladala niya. Sobra daw siyang kinabahan dahil nga napakarami at mahal daw ang corned beef na mga dala niya at iba pang mga dilata. Pero ayon naman sa kanya ay wala naman siyang nilabag na bawal, lalo na sa mga canned goods dahil bago niya daw ito dinala ay nag-research siya ng mga bawal at ng mga hindi bawal. Ang bawal lang daw na karne na dalhin ay mga fresh or mga lutong pagkain kagaya ng adobo, chicken joy galing sa Jollibee at iba pa. Basta daw mga lutong pagkain ay bawal na bawal, pero mga canned goods kagaya ng corned beef ay okay naman, at nilinaw niya ito sa kanyang comment na hindi naman daw kinuha ang corned beef na daladala niya. Dahil maraming mga kababayan nating OFW din ang nag-comment sa kanyang video na sinabihan pa siyang tanga-tanga at bobo dahil hindi daw siya nag-research. Pero guys, nilinaw niya na nag-research siya at wala siyang nilabag na rules. Nasa Japan na ako pero grabe yung nangyari sa akin, be. Roller coaster yung pakiramdam ko. Dalawa kasi yung maleta ko, guys. Ayan o, dalawa. Tapos, syempre nagmamadali ako kanina. So, kinuha ko agad yung maleta ko. Ganyan-ganyan. Tapos may lumapit na aso, bigel. Inaamoy-amoy yung maleta ko. Tapos sabi nung hapon, pwede bang buksan namin yung maleta mo? Ganyan-ganyan. So, ako kinakabahan na, hala, ano ba? Tapos tinanong kung may dala-dala ka bang mga ganito, prutas, gulay, meat, ganyan-ganyan. Sabi ko wala. Tapos ako wala naman talaga akong dala. So ang ginawa nila, binuksan nila yung maleta ko, be. Dalawa yan. Tapos nakita nila puro corned beef. Puro delata kasi yung dala-dala ko, be. Bilis ko magsalita. Ang kinuha lang nila corned beef tapos reno. Yung sardinas, tuna, hindi nila kinuha. Eh yung corned beef ko, be, iba-ibang corned beef yon, like may mga Delimundo. Basta binili ko kasi yung lahat ng corned beef sa Pilipinas, mga 10 yon. Kasi namimiss ko nga ang corned beef sa Pilipinas. At kinabahan ako, sabi ko hala, baka bawal to. Tapos bukod sa magbabayad ako ng hindi ko alam kung magkano, yung corned beef ko, sayang 10 yun, be. Mahal-mahal. Tapos yung reno ko, 7. Be, kaya nga dalawang maleta ang ano ko, muntikan pa ako mag-over baggage sa sobrang dami kong pinagdadalang delatas. Buti na lang sabi ko, mas hindi naman yan nasa kan nga lang, gumaganyan-ganyan ako. Sabi niya, oo, day job, pero pina-check muna nila sa head nila. I-check daw sa head. So ako, nagpe-pray ako na, sana wag kunin kasi Diyos ko po. Kaya ako umuwi ng Pilipinas, mga be, dahil sa corned beef para makabili ako, tapos mako-confiscate lang. Buti na lang hindi. Pahamak yung aso. Wala naman siya nakita. Diyos ko, kinabahan ako. Ewan ko ba? Pero guys, kahit kinakabahan ako habang binubuksan yung maleta ko, ang ganda ko pa rin. Diba, B? Diyos ko po, nasa na ba yung sundo ko? Diyos ko, natakot ako sa corned beef. Pag mahal-mahal niya sa Philippine foods. 10 yan, may Delimundo, may Pure Foods, merong Argentina. Lahat ng klase ng corned beef sa Pure Gold na nakita ko, pinaglalagay ko, pinagbibili ko. Tapos mako-confiscate lang. Diyos ko, buti na lang pwede. May isang kababayan din tayong OFW na bumalik sa bansang Japan na nagbahagi din ng tips sa pagdadala ng bagahe na may mga lamang dilata at iba pa mga pagkain, at makikita sa kanyang maleta na meron ding corned beef. Para sa mga first time pa lang na pupunta dito sa Japan bilang OFW, ay bibigyan ko nga kayo ng tips para sa mga bagay or product na bawal or hindi pwedeng ilagay sa maleta na pang check-in baggage. At based on my experience bilang 5 years ng OFW dito sa Japan, ay bibigyan ko rin kayo ng suggestion ng mga bagay na kailangan at hindi nyo na kailangan pandalin dahil magiging pampasikip lang sa maleta nyo. Unang-una sa lahat, syempre ang mga gamot. Totoo namang mas okay, madaling bumili at marami kang mabibilan na gamot dito sa Japan. Pero syempre, usapang first time nga to. Katulad ko, hindi na nga ako bumili ng paracetamol, ibuprofen, painkiller, or yung mga panghaplas-haplas para sa sakit ng katawan. Dahil kaya ko na nga bumili dito nun, pero kung first time mo pa nga lang, ay magdala ka nun. Sumunod naman ay pagkain. Marami ka namang mabibila ng mga Filipino products sa Japan, pero syempre, dahil import na nga yun, ay doble at kung minsan ay triple pa yung presyo ng mga ito. At opo, pwede ka magdala ng ganitong kalaking ketchup, bagoong at liquid seasoning dito sa Japan. Yung iba nga gumagawa pa ng ginamos tapos nilalagay sa tumbler para lang makapagdala niyan sa Japan. Basta siguraduhin mo lang na nakatape, walang singaw at hindi maglilik. Basta lahat ng nakita nyo
dyan ng mga condiments, yan talaga yung mga ginagamit ko. Kaya naman nagdala ako ng mga ganyan pabalik dito sa Japan, katulad na lang nitong dahon ng laurel. Meron namang dahon ng laurel sa Japan pero ibang iba talaga guys. Hindi ito yung tuyo at hindi maaroma. Bale isang maleta nga ay puro pagkain lang yung nilagay ko. Na pwede nyo nga din gayahin dahil kapag pupunta nga kayo dito sa Japan bilang trainee, ay magkakaroon pa nga kayo ng 1 month na training bago kayo deploy. Kaya makakatipid talaga kayo kapag may dala kayong mga pagkain. Makakatanggap naman kayo ng 80,000 yen something mula sa employer na magagamit yung pang budget sa loob ng 2 buwan. Isang buwan habang nagte-training at isang buwan habang wala pa kayong sahod. At alam nyo ba yung ginagawa ng iba? Pinapadala nga nila yung kalahati nun. Magkakaiba nga yung experience, pangangailangan at pinagdadaanan ng mga tao. Kaya wag natin sila i-judge na bakit pinadala yung pera na nakalaan sa pang budget kahit wala pa naman silang sinasahod or trabaho. Kaya malaking bagay talaga kapag marami kang dalang pagkain katulad ng mga instant food na pwede mong ulamin. Yung iba nga mga kabatch ko dati may dala pang bigas pero hindi ko din sure kung pwede pa yun ngayon kaya hindi ko na rin sinubukan. At bawal din nga pala yung mga pagkain may buto katulad ng munggo, chicharon at syempre bawal din ang Jollibee. Bawal din sa check-in baggage yung mga gadget or yung may mga battery katulad ng power bank. Kaya sa hand carry nyo na nga lang ilagay yun. At sa hand carry naman ay bawal yung mga 100 ml pataas katulad ng pabango at lotion. Anyways, pwede ka din nga palang magdala ng tuyo at binacuum seal ko nga lang yan basta wala lang singaw, goods na yan. Pwede ka rin nga palang magdala ng tinapa basta i-vacuum sealed mo lang. At hindi na nga rin ako nagdala dahil syempre galing na nga akong Pinas at nakakain na ako nun. So sa unang video ay tama ang ginawa ng kababayan nating Pinay OFW na bago siya nagdala ng bawal or hindi siya sigurado ay nag-research muna siya. So nakapagdala siya ng corned beef at nilinaw din niya hindi sa kanya ito kinuha. Pero guys, sa ibang bansa kagaya ng US at Canada, bawal na bawal magdala ng corned beef. Maigpit sila at pwede itong kumpiskahin at pwede ka pang kasuhan. Pero pwede ka magdala pero kailangan mo itong i-declare. Ngunit kung dito naman sa United Arab Emirates ay wala namang pinagbabawal as long as walang droga ang daladala mo.